Isang magandang umaga pong muli po sa atin pong lahat. Bagamat hindi man po ganon kaganda po ang kaganapan po sa buong pong mundo. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, piliin pa rin po nating maging positibo po sa gitna po ng halos lahat pong negatibo pong nangyayari po sa atin pong paligid. Gaya po ng madalas kong kinagawian sa umpisa po ng aking kapahayagan, palagi ko pong sasabihin sa inyong lahat na wala po akong ipinagkikilala na kahit na ano po para po sa aking sarili. Isa pong hamak, isa pong aba na tagapagpahayag po kung ano po ang mensahe ng ating banal na Espiritu Santo at kung ano po ang nilalaman po ng ating banal na libro. At ang lahat nga po ng nilalaman nito ay nagmula po sa ating banal na Espiritu Santo, ang ating Diyos na kataas-taasan pong totoo. Dahil nga po sa tindi po ng mga nangyayari sa buong mundo po, ninanais po ng ating banal na Espiritu Santo na pag-usapan po natin kung ano po ba ang tunay na kalagayan ng mundo at magiging kalagayan po nito. Ayon po sa Kanya, lahat po tayo ay matuto po nating unti-unti pong tanggapin sa atin pong mga sarili na ang mundo po ay halos hindi na po babalik po sa dati po niyang kalagayan dahil nga po ang kampun po ng Diablo, ng Satanas, ng demonyo at ng Lucifer po ay talaga pong labis po ang pagnanais nila na sila po ang maghari po sa buong pong sanlibutan. Lahat po sila'y nagkukumahog. Lahat po sa haba ng panahon na ang kampon po ng dilim ay nagpabalik-balik po, namamatay, nabubuhay at sa dami po ng kanyang mukha na ginamit. Pero yung Espiritu pa rin niya, yung nandun, halos ngayon po ay lahat sila ay nasa kapanahunan. So ang espiritu po nila ay iisa. Ang manatiling, sila ang pinakamakapangyarihan, sila ang may kontrol sa lahat po. Dahil nga po ang ating mahal na Birheng Maria na katawan po ng ating banal na Espiritu Santo sa napakahabang panahon din po na pakikisalamuha at pakikisalamuhan niya sa atin dito sa ibaba, dumating na po sa panahon ng hangganan ng kanyang paglalakbay nang umapak po ang kanyang mga paa po sa bansang Pilipinas, bayang pinili po at nanumbalik po ang kanyang alaala po kung saan siya nagmula, kung sino po siya. Yan po ang dahilan. Kaya nga po, nandito na po tayo sa tinatawag pong paghuhukom po. Paghuhukom pa lamang po ito. At ito po ay may kahabaan po. Hindi po ito yung one click paghuhukom bukas tapos na. Ang nararanasan po natin ay ito na pong paghuhukom. Maging handa po tayo, maging gising, maging mulat po tayo at maging responsable po tayo dahil hindi na po ito biro o bali-balita lamang. Ito na po yung katotohanan. Kailangan po para po tayo ay maging handa ay unahin po natin ang totoo pong pagtanggap sa katotohanan. Bagamat napakahirap ng kalagayan ng lahat, piliin natin palaging handa, matibay at positibo po tayo dahil hindi po makakatulong kung tayo po ay parang mabubuhay sa hindi natin tatanggapin kahit na halos andyan na nga sa harapan po natin. Pag ganyan po tayo, yung nandyan na yung katotohanan pero wala lang yan, ganyan lang yan kasi nung araw naman ganyan din po. Pag dumating po at sumumbulat po sa atin ang napakarami pa pong pagsubok na darating, mawawalan po tayo ng laban o protection po. Kaya po ayon po sa ating
banal na Espiritu Santo, ang higit pa po sa digmaan, sa gutom, kaguluhan, pandemya po, ang sasambulat pa po sa atin ang tinatawag pong zombie attack po. Dahil ang may likha din po niyan ay ang kampon po ng kadiliman po. Sa paghahangad nila, mag-eksperimento ng kung ano-ano po, nakalikha po sila ng halimaw po. Ang halimaw po na ang ginagamit po nila ay ang kawangis po ng ating Panginoon. Tayo pong mga tao po, magiging mabagsik, magiging mabilasik po. Pag yan po ay dumapo na sa ating katawan, yung halos nalalaglag na po ang ating mga laman at halos managhoy tayo at hingin natin na ibigay na sa atin ang kamatayan, ay hindi po tayo papanawan po ng buhay. Zombie attack po. At bilang nga po, ayon sa kanya, ako po ang sinasabi niyang asin ng sanlibutan, na yun nga po yung sinasabi ko pong ang liham ng mahal na Birhen, pwedeng ihalo sa banal na tubig po. Ang asin, ang asukal ng asin, yan daw po ang mga sangkap na magiging armas natin. Subalit, napakahirap pong tanggapin po sa party po ninyo. Gaya po ng pagpapahayag ko noon na ang mundo nga po ay may tagong karamdaman nga po, at yan po ay ang pagkain ng laman at pag-inom po ng dugo ng tao. Ay alam ko po nung ipinapahayag ko po ay napakahirap pong tanggapin. Napakaraming nagtataas po ng kilay. Subalit nito nga lamang po ay sumambulat po sa atin ang katotohanan. Ang Epstein Files po, ang matibay pong katotohanan. At ngayon, ito naman po ang kapahayagan ng ating banal na Espiritu Santo, higit pa sa digmaan, sa gutom, karamdaman, kung anumang pandemya po, sasambulat po sa atin ang zombie attack po. At sa panahon daw pong yun, kapag sumambulat na ang zombie attack, marami daw pong makakaalaala sa akin sa mga kapahayagan ko po. Bilang ako ang tinatagurian po niyang asin ng sanlibutan, kasama po ng aking banal na libro na nagmula po sa kanya ang lahat po ng nilalaman nito. Gaya po ng ipinahayag ko noon, ang banal na libro ngayon ay ang arko ni Noe noon bago po gunawin ang mundo ay nagbagong anyo po. Ang arko ni Noe noon bago gunawin ang mundo ay ang banal na libro po ngayon. Bago po, ito nga po, ibaba po ang sinasabi pong paghuhukom po. Sa mga may hawak po nito, ito po ang magsisilbing alaala po sa inyo pong lahat na minsan po sa buhay pong ito, ako po ay nakatagpo daw po ninyo kasama ng banal na libro, ng banal na tubig, ang asin na magiging gamot nga po sa tinatawag po zombie apocalypse po, ang pagkain ng laman ng tao at pag-inom po ng dugo ng mga ito. Subalit hindi ko po siya maintindihan sa ngayon po, dahil ayon po sa kanya, kapag dumating daw po yung panahon na yon na naalaala ninyo ang isang hamak at abang lingkod po ninyo, ako daw po ay mahirap ng matagpuan kung ano man po yung kapalaran na itinakda niya sa akin, kung bakit po nasabi niya po yun, ay tani pong siya na lamang po ang nakakaalam. Marahil kung dadapuan ako ng kamatayan, ang banal na libro kasama ng asin, ang banal na tubig po ay mananatili pong sumasa inyo po. Hanggang sa muli po, wala na naman po tayong oras. Maging matibay at magpakatatag po tayong lahat, dahil mayroon pong Espiritu Santo na sa ating lahat po ay gagabay at nakatunghay. Maging positibo sa gitna po ng negatibong nangyayari sa atin pong kapaligiran.